My name is Roderick Constantino. I am 33 years of age. I am a photographer here in the City Information Office. I am also one of the IT staff, technical staff, and also the ones who manage the social media platforms of the City Information Office. At first, wala gid na self-entitled gid akong kaugalingon as a photojournalist. Even though ga-work ko as a photographer for about 8 years, since nga naka-work ko here sa City Information Office for about 3 years, I considered now, maybe feel na ako nga as a line of profession ako is photojournalism, since we capture every details or moments or events, the current events or mga real-time events sa mga activities sa City Hall or sa local government unit of Cagayan de Oro. Like for example, capture moments regarding sa mga demolitions, clearing operations sa atong kamerkaduhan sa Cagayan de Oro. Also, mga moments like Poorest of the Poor, trying to reach out sa atuang amahan sa Dakbayan, which we want to portray that the government of Cagayan de Oro is closer to the people and the people is closer to the government, which is a platform of our City Mayor Rolando Clarix Uy. It is a mandate man pod sa City Information Office to for the information dissemination and education for the people to know the events or mga programs, project of the government, for the people to know the progress, developments nga ginahimo sa local government unit, for the people to know the importance of this information and services of the government for them to avail. Actually, before nga wala pa ko ginagamit nga camera, I tend to watch mga photos, videos of some mga professional nga mga photographer. Not just sa mga journalists, even sa mga events or mga weddings. Terms of photojournalism is you tend to capture the kanang mga significant good nga moment, like mother and child nga seeking help, or those mga vendors bitaw nato sa mga kamerkaduhan, they tend to work day and night bisag maabtan pagkadlawon. Kanang mga real life nga scenario ipakita or ipa-express sa lain tao na dili lang kita ang galisod. Gusto na ipakita pod sa lain tao nga nay kana mismo capturing the picture itself tells a story. That's why kanang mga events nga akong coveran is I tend to make a photo story sa bisan pag-unsa na kagamay nga details, as long as ma-portray or mapakita nimo ang expression or ang dynamics, ang intensity, emotion sa imong subject which you want to portray or gusto nimo ipakita sa imong photo itself. I tend to capture moments like crying, the expression, facial expressions, good. Once nga makatanaw lang ka sa photo, you know the story na. Murag no need further explanation bitaw. Para sa ako mo nang sa why I became a photojournalist. Para sa ako tips lang pod is dili ko rapid shooter, kanang kada lihok shoot no. Sa ako ginaset na ako kumain nga na ako'y target photo nga makuha. Ganang mostly emotions yun. Emotions, facial expressions sa tao or sa imong subject nga gusto nimo i-capture. Mostly sa ako, mas gusto na ko kuhaan is mother and child, elderly, PWDs, which mas
nasi impact man gud unsay mga scenario sa urban life, like sa mga atong sa agriculture. Kung pananaw ninyo, sayon ra kayo ang atong mga farmers? No. Kung gusto niyo ma-portray or makita gyud ang real life scenario kung unsa ka kapoy, dito niyo mas ma-realize na tsada siya nga subject. Not only kay gusto lang kag nice picture, tsada ang scenery. No, it's not about the scenery. It's about the real life sa tao nga gusto nimo i-portray. As much as possible good na kay consent, ask permission good sa imo ang subject sa tao nga imong gakuan. If okay lang sila o dili. Since nanamgud ta sa technological era mong good, mostly ang tao babad sa social media. The more makakita sila sa ilang picture nga naka-upload sa social media, sila na mismo ma-appreciate kina ilang picture na. So, pero labi na sa mga critical times like sa demolition, clearing operation, kana need mo og permission gud. Di man gud ta pwede nga mo kuwalag picture then post, no? I-retain sad gud nato ang dignity, credibility gud sa tao. Kay basin og mabalik sa to, pwede pa ta makasuhan. Kung walay consent sa ila, bahalag verbal or written, mas maayo ko written, no, para wala gyud legal nga mabalik. Kung dili gyud wala, kung tsada gyud yung photo gusto nimo i-publish, make your subject blur. Since ako ever since random lang coverage, pwede ra ko flat JPEG lang. Kung gusto gyud nako ang nagi-quick gusto gakwaon gyud nga large scale format dapat ko nakaro. Aside sa nakaro, nagyap mo back up as a JPEG para na lang ko reference. Kung gusto ka high quality mong image, so need ka naka raw file since mga pang large scale mo yun natong raw file, no. Sa editing tools, naman tayo Lightroom and Photoshop. Tignan na ito ato post process. Kasi photojournalist mo god is dapat naka sa neutral, wala ka ginapaboran. No. Do na ako sa government gatrabaho, labo na sa mga kanalagi hot issues mo pud ng mga demolitions mo god o mga clearing operation. Wag na mostly gid sa government. Kana lang gina-portray lang nato para sa ako gahimo ko og two-sided story. Dili ko pwede mag-shoot lang og one side nga kana lang ako i-publish. Just for example, kung ang atong mga RTA nga nag-clearing operation sa Kugon, kung akong picture is nagkuha lang ko nga clearing nila, gipanguha nila tanan mga gapaninda, diba? O ikaw mismo, iyahay kay sila kay dili na naibalik, ilahan na. So one-sided ang story. Mura nimo makadadaot ang government employee. On the other side po, ipakita po nimo why nga na-clearing operation. So, nakay other photos na crowded atong dalan, which is ang sidewalk, i-occupy na sa mga vendors, which is the reason why na-clearing operation. Kay dapat manggod ang sidewalk is for the people nga makaagi sila safely. Kay kung focus mo ka sa isa, tsada yung pagkakuha kay clearing operation, nay action nga nakipaglakag pa si vendor sa nagbitbit sa iyang gipaninda kay gikuha. That's another side of the story mong good. Dapat neutral lang ita. Ako lang siguro proximity and good eyesight good. O ikaw mismo, kung gusto ka mo endure or musulod gud sa photojournalism, dapat tough ka. Di ka maulaw. Kay kung sa real life nga scenario, dili lang ikaw ang photographer. Dagan media outlet, dagan media streams. Nga gusto makakuha og tsada nga photo, tsada nga angle, makauna gid sa balita, no? So ang imo gid is courage, toughness, and willingness sa imong trabaho.